Magandang araw, tatalakayin namin ang bahagi ng pananalita na hindi natalakay noong unang nag-report. Mga salitang pangnilalaman o mga content word. Mga nominal, una na rito ay pangalan o noun. Ang mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, katangian, pangyayari at iba pa. May dalawang uri ng pangalan, ito ay pangalang pantangi at pangalang pambalana. Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop, pook, pangyayari at iba pa. Ito ay ginagamit upang tukuyin o kilalanin ng eksaktong pangalan ang isang bagay. Halimbawa, Pilipinas, Panagbenga, at ibang halimbawa narito ay Maria, Eiffel Tower, at Golden Retriever. Ang mga pangalang pantangi ay nagbibigay ng espesipikong pagtukoy sa isang tiyak na entidad. Pangalawa, ang pangalang pambalana. Ito ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, pook, hayop, bagay, pangyayari at iba pa. Ito ay ginagamit upang tukuyin ang pangkalahatang kategorya o uri ng mga bagay. Halimbawa, bansa, korupsyon, pista. Ibang halimbawa narito ay silya, puno, lalaki, at silid. Ang mga pangalang pambalana ay hindi nagbibigay ng tiyak na pagtukoy kundi pangkalahatang kategorya o uri ng mga bagay. Sa simpleng salita, ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na entidad habang ang pangalang pambalana naman ay tumutukoy sa pangkalahatang kategorya ng mga bagay. Ang wastong paggamit ng mga uri ng pangalan ay mahalaga sa pagpapahayag ng mga ideya at konsepto sa isang pangungusap. Ngayon, dumako naman tayo sa konsepto ng pangalan. Una ay ang tahas. Ito ay ang pangalang nahahawakan, nakikita, naaamoy, nalalasahan at iba pang nagagamitan ng pandama. Sa antas ng tahas, ang pangalan ay ginagamit upang tukuyin o kilalanin ang mga konkretong bagay na maaaring makita, mahawakan, amuyin o mararanasan sa pisikal na paraan. Ang mga pangalang nasa antas ng tahas ay tumutukoy sa mga bagay na may pisikal na katangian o anyo. Halimbawa narito ay gatas, kapatid, kotse. Sa ibang halimbawa ng pangalan sa antas ng tahas ay ang mga bagay na konkretong makikita tulad ng puno, lapis, mesa, at aso. Pangalawa ay ang basal. Ang basal ay ang pangalang tumutukoy sa kalagayan o kondisyon na nadarama, naiisip, nagugunita o napapangarap. Sa antas ng basal, ang pangalan ay ginagamit upang tukuyin o kilalanin ang mga abstrakto o hindi konkretong bagay na hindi maaaring masukat o masulyapan sa pisikal na paraan. Ang mga pangalang nasa antas ng basal ay tumutukoy sa mga ideya, damdamin, konsepto at karanasan na hindi direktang makikita o madarama. Halimbawa narito ay pagmamahal, gutom, kapayapaan. Ibang halimbawa ng pangalan sa antas ng basal ay mga bagay na abstrakto tulad ng kaligayahan, katalinuhan, katarungan at pag-asa. Ayon naman sa gamit, ang tahas ay tumutukoy sa mga pangalang nararanasan ng isa sa mga 5 pandamdam. Ito ay paningin, pandinig, panlasa, pakiramdam at pangamoy at may pisikal na katangian. Ang halimbawa rito ay tubig. Ang tubig ay nararanasan natin sa pamamagitan ng paningin, panlasa at pakiramdam. Ang bundok ay nararanasan natin sa pamamagitan ng paningin. Ang pagkain naman ay nararanasan natin sa pamamagitan ng panlasa, paningin at pangamoy. Pangalawa, ang basal ay tumutukoy sa mga pangalan na naglalarawan ng mga kaisipan o konsepto na hindi nararanasan ng 5 pandamdam at walang pisikal na katangian. Nasaan yung payak ang lahat ng pangalang basal? Halimbawa narito ay wika. Ang wika ay isang konsepto na nauunawaan ngunit hindi nararanasan ng pandamdam. Yaman, isang konsepto na tumutukoy sa kalagayan o katayuan.
At panghuli naman ay buhay, isang konsepto na tumutukoy sa pag-iral o eksistensya. Sa ganitong pag-uuri, naiintindihan natin ang pagkakaiba ng mga pangalang batay sa kanilang pisikal na katangian at kung paano sila nararanasan. Ang pangatlo naman ay lansak o lansakan. Ang pangalang tumutukoy sa isang kalipunan o karamihan. Maaaring may lapi ito o wala. Ang halimbawa rito ay madla. Ito ay tumutukoy sa karamihan ng tao. Pangalawa, sangkatauhan. Ito ay tumutukoy sa lahat ng tao sa mundo. At pangatlo naman ay ang kapuluan. Ito ay tumutukoy sa isang grupo ng mga isla. Ang pang-apat ay hango. Ito ay pangalang nakabatay sa isang salitang basal. Ang mga pangalang hango ay karaniwang nabubuo mula sa mga salitang ugat na basal at nagkakaroon ng mas tiyak na kahulugan. Halimbawa narito ay kaisipan. Ang kaisipan ay nagmula sa salitang isip at tumutukoy sa ideya o konsepto. Salawikain, nagmula sa salitang salawikain na nangangahulugang isang kasabihan o pahayag na naglalaman ng aral. Katapangan, ito ay nagmula sa salitang tapang at tumutukoy sa kakayahang humarap sa panganib o hirap ng may lakas ng loob. Ang pangalang hango ay mga salitang binuo mula sa mga basal na salita upang magbigay ng bagong kahulugan o ideya. Ang panglima ay patalinghaga. Ito ay pangalang hindi tuwirang patungkol sa bagay na pinangangalanan, sa halip inihahambing lamang sa bagay na kamukha o katulad lamang. Ang mga pangalang patalinghaga ay ginagamit upang magbigay ng metaporikal na paglalarawan sa isang tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, ang buwaya ay ginagamit bilang metapora para sa taong kurakot dahil sa negatibong konotasyon ng buwaya bilang sakim at walang kabusugan. Ang langit ay sumasagisag sa matinding kasiyahan o kaligayahan na parang nasa pinakamataas na antas ng kabutihan. Ang panghuli naman ay denominasyon. Ito ay pangalang hango at lansak. Mga salita na parehong hango mula sa ibang salita at ginagamit upang tukuyin ang isang kolektibo o kalipunan. Halimbawa, ang bloke ay maaaring tumutukoy sa isang grupo ng mga gusali o unit sa isang komunidad, habang ang pulutong ay tumutukoy sa isang malaking grupo ng tao, tulad ng isang unit na militar o isang malaking pangkat sa isang pagtitipon. Ayon naman sa kasarian ng pangalan, nakapaloob rito ang pangalan ng panlalaki, pambabae, ditiyak at walang kasarian. Ang panlalaki ito ay uri ng pangalan na tumutukoy sa mga lalaking tao o hayop. Mga halimbawa narito ng pangalang panlalaki ay pare, hari, tatay, kuya, manong, tandang, isang lalaking manok, kalaykan, lalaking kalabaw at iba pa. Sa pambabae naman ito ay uri ng pangalan na tumutukoy sa mga babaeng tao o hayop. Mga halimbawa narito ay ang madre, reyna, nanay, ate, libay, usang babae, dumadalaga, hindi pa nanganganak na babaeng hayop, sirena at iba pa. Sa ditiyak na pangalan naman ay isang uri ng pangalan na maaaring tumutukoy sa parehong babae o lalaki. Halimbawa narito sa pangalan ng ditiyak ay ang magulang, pinsan, bata at kaibigan at iba pa. At ang panghuli naman ay ang pangalan na walang kasarian. Ito ay uri ng pangalan na tumutukoy sa mga bagay na walang buhay o walang tiyak na kasarian. Mga halimbawa ng pangalang walang kasarian ay ang bagay, laruan, mesa, sasakyan at manika. At yun lamang po, salamat. Dumako naman tayo sa isa pang bahagi ng pananalita. Ito ang pandiwa na tinatawag sa Ingles na verb. Pandiwa, mga salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita. Mga gamit ng pandiwa bilang nagsasaad ng kilos o galaw tulad ng lakad,
takbo, dala. Iba pang mga halimbawa dyan ay nag-aaral, maabot, sumayaw, naglalakad, makasalubong, mag-igib, isinulat. Halimbawa, naglakad pauwi si Carlo. Isa pang halimbawa, nagpapaunahang tumakbo ang magkakaibigan. Iba pang halimbawa, bukas na ako gagawa ng takdang aralin. Ang mga pandiwa doon ay tumakbo, gagawa at naglalakad kasi iyan ay nagsasaad ng kilos o galaw. Mga gamit ng pandiwa bilang isang pangyayari. Ang pandiwa ay nagpapakita ng resulta ng isang pangyayari. Halimbawa, nagdiwang ang buong kaharian sa pagkakaligtas niya sa anak ng hari at reyna. Ang pandiwa doon ay ang nagdiwang. At ang pangyayari ay ang pagkakaligtas niya sa anak ng hari at reyna. Iba pang halimbawa, ang kanilang pamilya ay naghandog ng pasasalamat dahil sa pagkakatanggap ng maraming biyaya sa kanilang buhay. Ang pandiwa doon ay naghandog at ang pangyayari ay pagkakatanggap ng maraming biyaya sa kanilang buhay. Iba pang halimbawa, nalunod ang mga tao sa isang matinding baha. Ang pandiwa doon ay nalunod at ang pangyayari ay isang matinding baha kasi ito ay nagsasaad ng isang pangyayari. Mga gamit ng pandiwa bilang isang katayuan tulad ng tindig, upo, umiral. Halimbawa, tumayo na matuwid si Ana habang nagtatalumpati. Ang pandiwa dito ay tumayo. Pwede ring nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin. Halimbawa, umiyak si Ana nang dahil sa pagkamatay ng alaga. Pangalawang halimbawa, nagalit si Helen dahil nawala ang kanyang pera. Natuwa si Nini sa regalong natanggap. Ang mga pandiwa dito ay ang umiyak, nagalit, natuwa dahil ito ang pandiwa na nagsasaad o may damdamin. Nagpapahayag ng karanasan ang pandiwa kapag may damdamin at iyon ang mga halimbawa tulad ng umiyak, nagalit, natuwa. Iba pang mga halimbawa dito ay ang pumunta ako sa tindahan. Ang pandiwa dito ay pumunta dahil ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Pangalawa, binili ko ang tinapay. Ang pandiwa dito ay binili dahil ito ay nagsasaad ng kilos. Pangatlo, kumain ako ng tinapay kaninang umaga. Ang pandiwa dito ay kumain kasi ito nga ay nagsasaad ng kilos o galaw. Dumako naman tayo sa aspekto ng pandiwa. Ito ang nangyayari, nangyayari, mangyayari o kung ipagpapatuloy pa ang nagaganap na kilos. Salitang ugat. Ang salitang ugat o root word sa wikang Ingles ay ang pinakasimpleng anyo ng isang salita na hindi pa nababago o hindi pa napapalitan ng mga panlapi. Ito ang word na maka-stand alone mo na nga word. Pawatas, binubuo ng makadiwang panlapi at salitang ugat. Unsa man ang makadiwang panlapi? Mao na ang tinatawag na panlaping makadiwa, ang mga panlaping ikinakabit sa salitang ugat upang mabuo ang pandiwa. So mao nang mga words nga i-combine like unlapi, kanang hulapi, gitlapi kanang en, nag, mag. Halimbawa, salitang ugat, basa. Dinagdagan ng mag, ito ay naging magbasa. Ngunit, kung gagamitan ito ng aspektong pandiwa tulad ng naganap, nagaganap, magaganap, kakatapos, ito ay magiging nagbasa, nagbabasa, magbabasa, kababasa. Pangalawang halimbawa, sira.
Dinagdagan ito ng ma, kaya ito ay naging masira. At kung gagamitin ito ng aspektong pandiwa, ito ay nagiging nasira, nasisira, masisira, kasisira. Lagi nating tatandaan na ang aspektong pandiwa, ito ay parang, kung sa English ito ay past, present, and future. Pawatas. Ito ang tawag sa kombinasyon ng salitang ugat at panlaping makadiwa. Sa pawatas nabubuo ang mga pandiwa. Halimbawa, salitang ugat, tuka. Nilagyan ng panlaping ito ay naging tumuka. At sa pandiwa, ito ay naging tumuka, tumutuka, tutuka. Iba pang halimbawa, palit. Inunlapian ng mag at ito'y naging magpalit. At sa pandiwa naman, ito ay nagiging nagpalit, nagpapalit, magpapalit. Ngayon, iisa-isahin ko ang aspekto ng pandiwa. Una, aspektong nagaganap o perpektibo. Nagsasaad ito na tapos nang gawin ang kilos. It's mean past na, kaya nahitabo na ang kilos. Ang pawatas na may panlaping at ang aspektong naganap ay iisa o pareho. Halimbawa, salitang ugat ay alis. Inunlapian ng at ito'y naging malis. At sa aspektong naganap, ito ay umalis. Kay nahitabo na, nakalakaw na siya, mo ni gimin. Pangalawa, kain. Nilagyan ng panlaping at ito ay kumain. Sa aspektong naganap, ito ay kumain. Iba pang mga halimbawa tulad ng tuwa. Inunlapian ng ma at ito'y naging matuwa. At sa naganap, ito'y natuwa. Ngano man na-change ang matuwa sa natuwa? Because ang natuwa, mo na word nga nahitabo na. Pero ang matuwa, kay mura man guna siya word nga mahitabo pa, matuwa, matutuwa. Kanang inana ba? Iba pang halimbawa, sulat. Inunlapian ng mag at ito'y naging magsulat. Na sa aspektong naganap, ito ay nagsulat. Halimbawa sa sentence, nagsulat ako kahapon. It's mean, kahapon ako nagsulat. So past na siya. Iba pang halimbawa, hingi. Inunlapian ng mang at ito'y naging manghingi. At sa naganap, sa aspektong naganap, ito ay nanghingi. Kasi nang ay naganap na. Ang mang kasi ay magaganap pa. Awaha, nanghingi ako ng pera ni nanay kanina. Kanina, it's mean na humana na. Kung manghingi, buhaton pa. Manghihingi ako ng pera kay nanay. So, buhaton pa niya. Mo na different. Lagi pa katandaan na ang naganap ay tapos na o past. Iba pang halimbawa, alis. Nilagyan ng panlaping in at naging alisin. Sa aspektong naganap, ito ay inalis. Tulad ng halimbawang mahal. Nilagyan ng panlaping in at naging mahalin. Sa aspektong naganap, ito ay minahal. Ngayon, pumunta naman tayo sa aspektong nagaganap o imperpektibo o pangkasalukuyan. Nagsasaad ito na ang sinimulang kilos ay patuloy pa ring ginagawa at hindi pa tapos. Ibig sabihin, ang kilos ay karaniwang ginagamitan ng salitang habang kasalukuyan ngayon. Halimbawa, salitang ugat, ulan. Inunlapian ng at naging umulan. At ang aspektong nagaganap, ito ay umuulan. It means karon umuulan. Halimbawa, umuulan ngayon. Ito ay nagpapahayag ng nagaganap o ngayon naganap ang isang kilos. Isa pang halimbawa, kanta.
nilagyan ng panlaping om at ito'y naging kumanta. At sa aspektong nagaganap, ito ay kumakanta. Halimbawa, kumakanta si Jessie ngayon. Or habang kumakanta si Jessie, kami ay nakikinig. Yan yung mga halimbawang karaniwang ginagamit ng salita nagaganap. Iba pang halimbawa, salitang ugat. Iyak, inunlapian ng ma, at ito'y naging maiyak. Then, ang aspektong nagaganap nito ay naiiyak. Halimbawa, naiiyak ako ngayon. Ganyan. Iba pang halimbawa nito, salitang ugat. Bonggo. Dinagdagan ng mang at ito'y naging mang-bonggo. At sa aspektong nagaganap, ito ay ng bobonggo. Iba pang halimbawa, alis. Nilagyan ng panlaping in at ito'y naging alisin. Sa aspektong nagaganap, ito ay naging inaalis. Inaalis is mean karon gibuhat. For example, inaalis ni Tina ang dumi sa kesame. So, karon niya gibuhat ang paglimpyo sa kesame. Iba pang halimbawa, gamot. Nilagyan ng panlaping in at ito'y naging gamutin. At sa aspektong nagaganap, ito ay ginagamot. So, it mean karon paggigamot. For example, ginagamot ko ngayon ang aking sugat. So, nagpapahiwatig ng ngayon, ngayon o hindi pa tapos ang isang kilos. Pangatlo, aspektong magaganap o kontemplatibo. Nagsasaad ito ng kilos na hindi pa nasisimulan at gagawin pa lamang. Ibig sabihin, future pa, kay buhaton pa ang kilos. Or ito ang plano pa lamang itong gawin o aspektong magaganap pa lamang. Example, salitang ugat, asa, inunlapian ng om at ito ay naging umasa. At sa aspektong magaganap, ito ay naging aasa. Kay, mahitabo pa man. Aasa na ba ako? Dili din na wrong din ang sample. Umasa. Aasa ako na sana papasa ako sa exam namin bukas. O, di ba? Mahitabo pa kanang wala future pa siya, mahitabo pa siya. Iba pang halimbawa, lakad. Nilagyan ng panlaping om at ito'y lumakad at sa aspektong magaganap ito ay lalakad. Lalakad ako bukas. Ibig sabihin, bukas ako lalakad. So it means future pa siya, mahitabo pa siya. Iba pang halimbawa ay suot. Inunlapian ng mag at ito'y magsuot. At sa aspektong magaganap, ito ay magsusuot. Magsusuot pa lamang ako ng sapatos. So it means buhaton pa nako. Mo na ang ibig sabihin ng aspektong magaganap. Iba pang halimbawa, yakap. Nilagyan ng panlaping in o dinagdagan ng panlaping in at ito'y naging yakapin. Sa aspektong magaganap, ito ay naging yayakapin. Ibig sabihin, hindi pa naganap, magaganap pa lamang. Iba pang halimbawa, suklay. Dinagdagan ng panlaping in at ito'y naging suklayin. Sa aspektong magaganap, ito ay naging susuklayin. Iba pang halimbawa, bili. Dinagdagan ng panlaping hin at ito'y naging bilihin. Sa aspektong magaganap, ito ay bibilihin. Aspektong katatapos. Nagsasad ito na katatapos pa lamang ang kilos bago nagsimula ang salita. Nasa ilalim ito ng aspektong perpektibo. Halimbawa, mano. Inunlapian ng mag at ito'y naging magmano.
Sa aspektong kakatapos, ito ay kamamano. So it's mean karon pa nahitabo, bag-oy hay pa nahitabo o nahuman ang isang kilos. Isa pang halimbawa, ligpit. Inunlapian ng mag at ito'y magligpit. At sa aspektong kakatapos, ito ay nakaliligpit. So bagbuhay pa nahuman. Laging tandaan ang kabihan ng perpektibo ay naganap na o pangnagdaan, kilos na nagawa na, tapos na, nakalipas na, it's mean nakaraan or past. Habang ang imperfectibo ay ngayon naganap, present. Then, ang kontemplatibo ay plano pa lamang itong gawin o aspektong magaganap pa lamang. Ibig sabihin, future, mahitabo pa. Then, ang aspektong katatapos is karon na hitabo, karon na human ang isang kilos. Ngayon, bako naman tayo sa tuon, focus ng pandiwa. Kung naaalala nyo, ito ay natalakay na nung first sem ni Sir Tanukan. Focus ng pandiwa, ito ang tawag sa relasyong pansimantika ng pandiwa sa simono o paksa ng pangungusap na ipapakita ito sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. Una, tagaganap, aksyon, aktor. Ang simono o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangusap. Sinasagot ang tanong na sino. So it's mean ang kaning tagaganap aksyon aktor nagkuan ni siya kung kinsay gumaganap ng kilos. At ginagamitan ito ng panlaping mag, om, mang, ma, maka, makapag, maki at magpa. Halimbawa, naglunsad ng proyekto ang mga kabataan. So, sino ang naglunsad ng proyekto? Ang mga kabataan. Iba pang halimbawa, dumalaw kami sa mga batang may sakit. So, sino ang dumalaw sa mga batang may sakit? Kami. And ang pandiwa dito ay dumalaw. Iba pang halimbawa nito ay naglunsad ng programa ang pamahalaan para sa mga kabataan. Ibig sabihin, ang naglunsad na word ay pandiwa at ang aktor focus nito o ang taong or ang simunong gumanap ay ang pamahalaan. Pangalawa, karanasan, layon. Ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Mao ni ang part nga focus sa goal. Pandiwa na nakapokus sa pandiwa. Halimbawa, binili ni Humilia ang bulaklak. So, ano? Si Humilia ang paksa, ang simuno. Ano ang binili ni Humilia? Ang bulaklak. Iba pang halimbawa, kinuha ko sa silid ang mga bulang gagamitin sa paglalaro. Kinuha is the pandiwa. Yan yung action word. Then, ano ang kinuha? Ito ang mga bulang gagamitin sa paglalaro. Another halimbawa, nagpasalamat ng lubos si Ana kay Elsa. Ang pandiwa dito ay nagpasalamat at ang layon dito ay nagpasalamat ng lubos si Ana kay Elsa. Ang layon dito ay nang lubos si Ana kay Elsa. Kay kuan man ang mean mananing karanasan layon kamo maning kung unsay layon sa paksa mo na which is nang lubos si Ana kay Elsa. Pangatlo, kaganapan lokatibo. Lokatibong focus. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. It's mean, mo ni siyang lugar nga gikuanan sa paksa at pandiwa.
Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Ginagamitan ito ng panlaping pag, an, han, ma, pang, at mapag. Halimbawa, dinaraan ng tao ang kalsada. So, saan dumadaan ang mga tao? Sa kalsada. Iba pang halimbawa, ang tindahan ang pinagbilhan ni Humilya ng bulaklak. So, saan bumili si Humilya ng bulaklak? Sa tindahan. Kasi ito ay sumasagot sa saan. Iba pang halimbawa nito. Sa Davao ay nilagdaan ng Pangulo ang kanyang mga kautusan. Ang Davao, ito ang lokatibo. Kasi ito ay nagsasaad o sumasagot sa tanong na saan. Sa sunod, tagatanggap benefactor. Ang simono o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na para kanino. So it's mean kinsay maka-benefit sa action or sa action nga gibuhat. For example, kami ay pinagluto ni nanay na masarap na ulam. O ang kami ay ito ay sumasagot sa para kanino. Para kanino ang pinagluto na masarap na ulam ni nanay? Para sa kami. Iba pang halimbawa, pinakilala sa madla ang kampyon. Iba pang halimbawa nito, nagluto ng masarap na ulam si ate para sa kanyang kapatid. So, ang benefactor nito ay ang kanyang kapatid. Dili ito ay tatanggap o makaka-benefit sa kilos na ginawa ng kanyang ate. Sunod naman ay kagamitan. Gamit instrumental. Ang simono o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Dito, nagsasaad kung ano ang ginamit. Ginagamitan ito ng panlaping ipang, maipang, at ipinang. Halimbawa, ipinagsulat niya ang pentel pen para mabasa nila ang nakasulat. So ano ang ginamit? O sa ano? Sa pamamagitan ng ano? Pentel pen. Sa pamamagitan ng pentel pen, nakasulat sila. So ibig sabihin, ang gamit ay pentel pen. Iba pang halimbawa. Ipinalinis ni Janet ng sapatos ang luma niyang toothbrush. Ang instrumentong focus nito ay toothbrush dahil sa pamamagitan ng toothbrush, ito ay naipinaglinis niya sa kanyang sapatos. Sunod naman ay pangyayari, sanhi, kusatibo. Kusatibong focus, ang simono o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na bakit. Halimbawa, ikinalungkot ng mga bata ang hindi nila pagkikitang mag-anak. So, ni-exist ang pandiwang ikinalungkot dahil sa sanhi na hindi nila pagkikitang mag-anak. Iba pang halimbawa, ang pagkain ng mayaman sa kolesterol ang pinagkasakit ng puso nitong. Ibig sabihin, sumakit ang puso nitong dahil sa pagkain ng mayaman na kolesterol. Iba pang halimbawa, ikinatuwa ni Ella ang pagbili ng rosas ng kanyang nobyo para sa kanya. Ang sanhi nito ay ang pagbili ng rosas, kaya dahil dyan, ikinatuwa ni Ella ang nangyari. Iba pang halimbawa, ikinatuwa namin ang pagluluto ng masarap na ulam ng aming nanay. Ibig sabihin, ni-exist ang pandiwang ikinatuwa dahil sa sanhi na namin ang pagluluto ng masarap na ulam ng aming nanay. Sa susunod naman ay ang direksyon.
Pokus sa direksyon. Ang sinuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na tungo saan o kanino. Ginagamitan ito ng panlaping an, han, in, at hin. Halimbawa, sinulatan niya ang kanyang mga magulang. So ito'y sumasagot sa tanong na kanino. Para kanino ang kanyang ginawang sulat? Para sa kanyang magulang. Iba pang halimbawa, pinuntahan ni Marcy ang tindahan para mamili ng kagamitan. Ito'y sumasagot sa tanong na tungo saan? Tungo saan si Marcy? Marcy. Tungo sa tindahan. Iba pang halimbawa, pinasyalan namin ang parke na malapit sa aming bahay. Ang direksyon nito ay ang parke. At doon lang ang natatapos ang focus ng pandiwa. Pero bago yon, gusto kong ulitin na ang actor focus, ito ay gumagamit ng mga panlaping mag o mang. Ito ay ang kanang keyword ani para imong mahibaw-an nga actor focus na siya kay sinasagot o sumasagot ito sa tanong na sino. So it's mean nag-focus siya sa niganap sa kilos. Ang pangalawa naman ay focus sa layon. Ito ay sumasagot sa tanong na ano. At ang lokatibong focus naman ay ito ay sumasagot sa tanong na saan. Ibig sabihin kung asa nga location na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Pang-apat, binipaktibong focus. Ang simuno paksa ang tumatanggap sa kilos. So ibig sabihin, sinasagot nito ang tanong na para kanino, kinsay maka-benefit sa kilos ng pandiwa sa pangungusap. Panglima, instrumentong focus. Ito ay sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ang ibig sabihin nito ay kung ano ang ginamit ng simuno paksa, ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa. So it's mean, nagkuhan siya kung unsay exact gigamit para makuan ang kilos ng pandiwa o maisagawa ang kilos ng pandiwa. Pang-anim ko sa tibong focus, ito'y sumasagot sa tanong na bakit. At ang panghuli ang focus sa direksyon. Ito'y sumasagot sa tanong na tungo saan o kanino. Ang paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. At doon lang natatapos ang aking paksa tungkol sa pandiwa. Maraming salamat. Dumako naman tayo sa pangatlong uri ng pang-ugnay, ang pang-ukol o preposition. Ang pang-ukol ay ang mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. Ang pang-ukol ay may 5 uri. Ito ay ng, sa, ni o nina, ayon sa, at para sa. Bibigyan naman natin ito ng mga halimbawa sa pamagitan ng pangungusap. Unang uri ng pang-ukol, ang nang. Ang nang ay nagbibigay ng ugnayan sa pagitan ng isang bahagi at ng isang kabuuan. Halimbawa, anak ng bayan. Ang pang-ukol dito ay ang nang. Ginagamit ito para mabuo ang isang pangungusap. Ang pangalawang uri ng pang-ukol, ang sa. Ang sa ay inuukol ang isang bagay ay nakakabit at nakasuporta sa isang bagay. Halimbawa, kamay sa balikat. Ang pang-ukol dito ay ang sa. Pangatlong uri ng pang-ukol, ang ni o nina. Ang ni o nina ay namamarka ng pagmamayari o nagmamarka ng pangalan. Halimbawa, isang pelikulang pinagbibidahan nina Aldin at Nadine. Bahay ni Jose. Ang pang-ukol dito sa pangungusap ay ang nina. Pang-apat na uri ng pang-ukol, ang ayon sa. Ang ayon sa ay ginagamit upang iukol ang mga pananalitang ng isang may kapangyarihan o isang sanggunian. Halimbawa, ayon sa mga hurado, ako ang nanalo. Ang pang-ukol dito ay ang ayon sa. Pang-5 uri ng pang-ukol, ang para sa. Ang para sa naman ay ginagamit upang ipahiwatig ang gamit ng isang bagay. Halimbawa, libreng gamot
para sa masa. Ang pangukol dito ay ang para sa. Dumako naman tayo sa pananda o markers. Ang pananda ay may dalawang uri. Ito ay ang pantukoy o article o determiner at ang pangawing o pangawil. Una tayo sa pantukoy o article o determiner. Ang pantukoy ay ang mga salitang laging nangunguna sa pangalan o panghalip. Ang pantukoy ay may dalawang uri. Una, primaryang sanggunian at ang pangalawa ay ang sekundaryang sanggunian. Ang sanggunian ay isang ugnayan sa pagitan ng mga bagay kung saan ang isang bagay ay nagtatakda o gumaganap bilang isang paraan upang umugnay o kumawing sa isa pang bagay. Dumako naman tayo sa unang uri ng pantukoy, ang primaryang sanggunian. Ang primaryang sanggunian ay ang impormasyong galing sa mismong taong nakasaksi ng pangyayari. Halimbawa sa pangungusap na si Chavez Singson na saksi sa labanang Pacquiao versus Bradley. Ito ang halimbawa ng primaryang sanggunian na nagpapakita na si Chavez Singson ay nakasaksi. Pangalawang uri ng pantukoy, ang sekundaryang sanggunian. Ang sekundaryang sanggunian ay ang impormasyong galing sa iba na nalaman lang natin dahil sa taong nakasaksi sa pangyayari. Halimbawa, mula sa aklat o diaryo, mga komentaryo, mga biography, mga kritika. Yan ang mga halimbawa ng sekundaryang sanggunian. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng pantukoy, ang pangawing o pangawil, o linking o copulative. Ang pangawing o pangawil ay ang salitang nagkakawing ng paksa o simuno at panaguri. Ang pangawing o pangawil ay may root word na ay. Ito ang pangunahing uri ng pangawing o pangawil, ang ay. Halimbawa sa pangungusap, ako ay galing sa banyo. Ang pangawing o pangawil dito ay ang ay. Ang ako sa pangungusap ay nagpapakita ng simuno at ang salitang sa banyo ay ang panaguri. Pangalawang halimbawa, si Jason ay naglalaro ng volleyball. Ang si Jason ay ang pangawil na nag-uugnay sa paksa o simuno at sa panag-uri na ay naglalaro ng volleyball, ipinapakita nito kung sino ang gumawa ng kilos na paglalaro ng volleyball. Iyon lang po yung report ko. Salamat.